Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sabay kaming umuwi ni Lito sa bahay. Nakasalubong uli namin si Mang Persing na maraming linggo na namin hindi nakikita. Nalaman namin na nagkasakit daw pala ito, kaya hindi siya nakapunta sa sakahan. Pero sa awa naman ng Diyos ay bumuti rin ang kalagayan niya. Iba raw pala talaga ang epekto ng pasma na nakukuha sa pagbababad sa init ng araw at biglang mauulanan. Lalagnatin, madedehydrate at magsusuka hanggang sa tuluyang manghina ang katawan, kagaya ng dinanas niya. Mabuti na lang daw dahil dinalaw siya ng kanyang pamangkin at inalagaan hanggang siya ay gumaling. Gaya ng aming nakasanayang gawin, ay nakisakay kami uli kay Mang Persing para makatipid sa pagod sa paglalakad at makakain na rin ng mga prutas na madalas meron siya. Habang bumabiyahe ay hindi nakatiis si Mang Persing na mapatanong tungkol sa nangyari pag-atake ng mga aswang sa kabilang baryo kung saan nagdaos ng kapistahan ilang linggo na ang nakaraan. Agad namang nabanggit ni Lito na naroon kami nang maganap ang pag-atake ng aswang. Dahil kasama rin kaming naimbitahan na dumalo sa kasiyahan. Hindi ko naman naiwasan na ilahad kay Mang Persing ang buong pangyayari sa likod ng naganap na pagsalakay ng mga abuwak sa baryo. Para kasi sa akin, hindi na iba sa amin ni Lito si Mang Persing. Madalas nga na ito ang naglalahad sa amin ng mga kwentong aswang at kababalaghan, kaya walang dahilan para ilihim pa namin iyon sa kanya. At kung hindi rin sa kwento niya tungkol sa abuwak na naranasan ng kanyang kaibigan, ay hindi ko malalaman kung paano sugpuin ang ganoong uri ng nilalang. Nagulat pa ito nang maikwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi siya makapaniwala na isang hamak na bata lang ang nakatalo sa mga nilalang na iyon. Ngunit mula noong mabanggit ko sa kanya ang lalaking driver ng tricycle, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila ba may malalim itong kutob kung sino ang lalaking nagbigay sa akin noong benditadong itak. Malakas ang pakiramdam ko, Emong, na yung naikwento ko sa iyo na kaibigan ko na nakaranas ng pag-atake ng isang magandang dalaga na naging abuwak, ay siya rin ang nagbigay sa iyo ng itak na yon. May sarili siyang tricycle at sa pagkakaalam ko, hindi naman iyon palagi namamasada. Kapag trip niya lang din. Ang balita ko nga, isang linggo na yatang nakalipas ay patay na raw ang kaibigan kong iyon. Ayon sa nabalitaan ko, namatay ito dahil nahulog sa bangin ang minamaneho niyang tricycle na siyang naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Nakakalungkot lang dahil napakabait niyang tao at napakamatulungin din sa kapwa. Ni hindi man lang kami nagkita bago siya mamatay. Malungkot na kwento pa ni Mang Persing na ikinagulat naman namin ni Lito, lalo na ako. Dahil maaaring siya nga ang taong nagpahiram sa akin noong itak. Ito pala ang dahilan kaya hindi na siya nakadaan sa bahay para kunin ang itak dahil may nangyari na palang masama sa kanya. Nalungkot talaga ako nang marinig ko yun. Dahil ang bait niya pa naman sa akin. Alam mo, Emong, kung sa'yo niya hinabilin ang binditadong itak na iyon, ay dahil sa'yo niya gustong ipamana. Kaya dapat lang naingatan mo yun. Kasi bihira lang ang magkaroon noon. Huwag na huwag mo iyong iwawala. Kahit bilang alaala na lang sa tunay na nagmamayari. Payo pa sa akin ni Mang Persing. Oo naman po, iingatan ko talaga yun hanggat ako ay nabubuhay. Maraming salamat nga po pala, Mang Persing, sa mga kwentong naibahagi niyo sa amin.
dahil marami kaming natututunan. Tsaka sa mga pagkain binibigay niyo palagi. Pasasalamat ko pa kay Mang Persing. Oo nga po, Mang Persing. Salamat po talaga sa marang tsaka sa langka na lagi niyo pinapakain sa amin. Ang sasarap nga eh. Dagdag naman ni Lito. Walang problema doon mga bata. Napakarami ko naman yan. At kahit magbenta ako, ay palagi pa rin namang may matitira. Ipamimigay ko rin nga ang mga natitira kapag papauwi na ako. Kaya palaging sagana sa prutas ang mga kapitbahay ko. Sila ang pinakamalapit kong mapagbibigyan eh. Kaysa naman mabulok lang ang mga prutas sa bahay ko, edi ipamigay ko na lang sa kanila. Tugon pa ni Mang Persing. Oh, nandito na pala tayo sa mga bahay nyo. Sige na, tutuloy na rin ako. Paano mga bata? Hanggang sa muli. Paalam pa ni Mang Persing pagkababa namin ng kanyang karo. Mag-iingat po kayo Mang Persing sa pag-uwi. Hanggang sa muli din po, paalam. Kumakaway na sagot ko pa sa butihing matanda. At tinalikuran na namin ito. Sabay na kaming naglakad ni Lito pauwi sa bahay. Nadaanan pa namin ang nanay niyang kasalukuyang nagtatalak sa labas ng bakuran. Marahil may nakaaway ito o baka wala siyang nasagap na tsismis kaya nag-iinit na naman ang ulo. Nilapitan kaagad ito ni Lito para pakalmahin. Subalit pumasok lang ito sa bahay at doon na sa loob nagpatuloy sa pagtatalak. Nagkibit balikat na lang sa akin si Lito at pumasok na rin sa bahay nila. Habang pauwi na rin ay namataan ko pang nakatayo si nanay sa labas ng aming bakuran na nandilisik na naman na nakatingin sa akin. Natigilan tuloy ako at napaisip kung may kasalanan na naman ba ako. Pumasok si nanay sa bahay kaya sinundan ko siya at doon ko nalaman ang dahilan. Naabutan kong nakakalat ang mga damit ko sa ibabaw ng aking higaan, pati mahahalagang gamit ay tumambak din sa sahig. Parang dinaanan ng bagyo ang kwarto ko. Wala akong maisip na sospek kung sino ang may kagagawan nito. Pero noong makita ko ang sigbin na nagtatago sa ilalim ng kama, ay nagkaroon na ako ng ideya. Ano bang pinagagawa mo sa kwarto mo, Emong? Hindi ka ba natutong maglinis? Ha? At ano itong itak na ito? Nagulat ako na naispatan pala ni nanay ang binditadong itak sa tabi ng kama. Pinulot niya iyon at sinuring maigi. Ah, Nay, wala po yan. Gamit lang po namin yan sa gardening sa school. Ginagamit ko sa paghuhukay ng lupa. Hiniram ko lang din. Palusot ko pa, pero medyo nagkamali yata ako ng linya. Dahil mas lalong nag-usok ang ilong ni nanay sa galit dahil sa alibay ko. Anong paghuhukay ang sinasabi mo? Hoy Emong, huwag mo nga akong niloloko dyan ha? Nakikipagbasagulero ka na ba sa eskwelahan at pinaghahandaan mo ng itak? Umamin ka! Sigaw na tanong pa ni nanay. Naku, hindi po nay. Paano naman ako makikipag-away? Ang bait-bait ko nga sa school, di ba? Tsaka marami akong kaibigan. Kaya hindi ko kailangan yan. Sagot ko naman sa kanya. Maricel, ano bang nangyayari riyan? Narinig ko ang boses ni tatay. Mabuti at dumating na ito. Itong magaling mo kasing anak, nagdadala pala ng itak sa eskwelahan. Naku, pagsabihan mo nga yan, baka makadisgrasya pa yan ng ibang tao. Tugon naman ni nanay. Pumasok si tatay sa aking silid nang marinig ang mga sinabi ni nanay at iniabot agad ni nanay sa kanya ang binditadong itak. Totoo ba ito, Emong? Tanong sa akin ni tatay. Naku tay, nagkakamali lang po yan si nanay. Wala naman po akong kaway sa eskwela. Talagang gamit po namin sa school. Panggapas po ng mga damo. Palusot ko pa, sabay umiiling-iling kina nanay at tatay. Oh, wala naman palang problema, mahal. Ginagamit naman pala sa eskwelahan. Kahit ako noong ganyang edad ko, may sarili na rin akong itak na dinadala ko sa paaralan kapag araw ng gardening namin.
Minsan kasi, hindi lang ang mismong garden ang pinapalinis, pati na rin ang matalahib na bahagi ng eskwelahan. Kaya kailangan talagang may itak na magagamit. Nako, pinapairal mo na naman yung sobrang paghihinala mo. Tumatanda ka na yata, darling eh. Nagiging mainitin na yung ulo mo. Oh, ito Emong. Ibalik mo na yan kung saan mo yan hiniram. At kung mamumutol uli kayo ng mga damo, ay magsabi ka lang para yung panggapas ko na itak ang madala mo. Mas ligtas yun para sa'yo at hindi gaanong matalim. Wika pa ni tatay. Opo tay, salamat po. Sagot ko pa, sabay kuha noong itak at inilagay ko muna sa may gilid ng dingding. Nay, nakapagluto na po kayo? Nagugutom na po kasi ako eh. Natigilan ako sa pagsasalita nang biglang tumitig na masama si nanay sa akin. Tahimik! Dami-daming sinasabi. Sabay labas ni nanay ng kwarto ko. Halatang napahiya ito kaya nagmamaktol na naman. Mahal naman, huwag ka naman ganyan palagi. Sige na Emong, iligpit mo na yung mga gamit mo at na makapaghapunan na tayo. Wika pa ni tatay at sinundan na agad si nanay sa labas. Sa halip na malungkot ay nilinis ko na lang ang mga kalat sa kwarto ko. Tinipon ko lahat ng mga damit at muling ipinasok sa kabinet. Nakita ko pang kagat-kagat nung sigbin ang buntot pagi ni Mang Isko. Kaya kinuha ko ito at nilagay rin sa baul katabi ng benditadong itak. Bago lumabas ng silid ay nilaro ko muna sandali ang alaga kong sigbin. Saka pinagsabihan ito na wag nang maglilikot uli. Napapahamak tuloy ako sa tuwing kinakalat niya ang mga gamit ko sa kwarto. Bahagya lang itong umungol na para bang naiintindihan yung mga sinasabi ko. Pagkatapos kong ayusin ang kama ay lumabas na ako ng silid, saka umupo sa hapagkainan. Naihain na ni nanay ang hapunan namin, subalit tahimik lang itong kumakain sa tabi ni tatay. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa nangyari o baka masama pa rin ang loob niya dahil mawawala ako ng ilang linggo sa bahay. Hindi ko rin masisi si nanay dahil ako lang lagi ang katulong niya sa bahay kapag walang paso, kaya medyo nakukonsensya rin ako. Pero mukhang huli na para dito kasi nakapagbitaw na ako ng salita kina Roho. Ayoko namang baliwalain yung mga nasabi ko. Tsaka pumayag na rin naman sila nanay at tatay na sumama ako, kaya itutuloy ko na ang bakasyong iyon. Subalit lingid sa aking kaalaman, ang bakasyong iyon pala ang magpapamulat sa akin tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Matapos kong makaharap ang isang nilalang na siyang nagbigay sa akin ng matinding pahirap na noon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Hindi ko siya makalimutan dahil ito ang nagdala sa akin sa bingit ng kamatayan noong panahong iyon. Makalipas ang mahigit kumulang isang buwan ay natapos na ang klase namin. Naging masaya ang lahat sa nangyari dahil nakakuha ang karamihan ng matataas na grades. Maliban na lang siguro sa akin na hanggang 78 lang ang pinakamataas, tapos yung iba ay pasang-awa pa. Gayunpaman, natuwa pa rin ako dahil makakarelax na ang utak ko sa mga subjects na palaging pumupukpok sa aking ulo. Hindi ko naman sinasabing bobo talaga ako, pero may ilang subjects talaga na nahihirapan akong mag-maintain ng grado, lalo na yung math at English. Mga kinasusuklaman kong subject sa school. Sa kabila nito ay nakapasa rin naman ako dahil kaunti lang naman ang bagsak ko sa ilang gradings. Siguro mga 4 din, kaya naisalba pa ako sa 75 na average. Kaya kung sumahin, ay malabo pa akong makabalik ng first year. Matik nga lang na ganun pa rin ang section ko sa next year dahil masyadong consistent ang mga grades ko. Magsasawa na naman ako sa pawis at pagmumuka ng mga kaklase ko dahil pihadong sila na naman ang magiging classmate ko next year.
Ayos lang iyon sa akin, sanay na ako. Pero ang hindi ayos ay baka hindi ko ulit maging kaklase si Glenda. Masakit iyon para sa akin. Kaya nga lagi kong ipinagdarasal na sana may mga bagsak din siyang grado para kahit papaano ay kami pa rin uli ang magiging magkaklase. Sa buong paglipas ng buwan ay naging same routine yung pang-araw-araw ko na buhay. Gigising sa umaga, papasok sa eskwela, tapos uuwi sa hapon. Kahit mahirap sa akin ang ganoong ikot ng buhay ay nagpapasalamat pa rin ako. Dahil maayos akong napapaaral ng mga magulang ko. Hindi gaya ng iba na masalimuot ang mga buhay. Hindi nakakapag-aral kasi walang pamasahe o hindi kaya walang baon na panggasto sa mga gastusin sa paaralan. Sabi nga nila, edukasyon ang susi sa pagkamit ng tagumpay sa buhay. Pero paano mangyayari yun kung hindi naman na itataguyod ng maayos ng gobyerno ang pangangailangan ng mga mag-aaral? Lalo na sa panahon ngayon, sobrang taas ng matrikula. At kahit sa public school mag-aral, kakailanganin pa rin ng pera para sa uniforme at mga kagamitan na pangpaaralan. Matapos ang klase, isang araw bago kami bumiyahe, ay napagplanuhan nga namin na magkakaibigan na doon na lang matulog sa bahay ni Rojo, papunta sa probinsya nila. 4 kaming magkakasama dahil pumayag rin naman yung mga magulang ni Lito at Buboy. Mula nang malamang kasama ako, pero ang mga tatay lang ang pumayag. As usual, tumututol talaga ang mga nanay sa una, pero kalaunan ay papayag din sa pag-aakalang ligtas naman ang lugar na pupuntahan namin. Naalala ko araw ng linggo noon. Habang nilalagay ko sa bag ang mga nakalimutan ko pang dalhin, ay biglang pumasok si nanay sa kwarto ko. Nagulat ako siyempre, kasi akala ko pipigilan niya akong umalis. Subalit na bigla ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Hindi ko masabi kung nananaginip lang ba ako, pero naramdaman kong umiiyak noon si nanay habang yakap-yakap ako. Pero noong araw na iyon, hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Tumulo ito nang hindi ko namamalayan. Siguro dahil sa masaya lang ako kasi sa unang pagkakataon ay naging ganoon kalambing sa akin si nanay. Unang beses iyon na hindi sermon ang pabaon niya sa akin, kundi pagmamahal ng isang ina. Hindi rin muna gumayak si tatay sa bukid dahil gusto niya raw akong ihatid sa sakayan ng bus. Mas mabuti na raw yun para hindi niya ako mamiss. Siyempre natuwa ako sapagkat binigyan pa ako ng pocket money ni tatay para kung sakaling maubusan daw ako ay may madudukot pa ako sa bulsa. Bago ako umalis ay nag-almusal muna ako para may laman ang tiyan ko sa biyahe. Medyo malayo-layo rin kasi ang lugar ni Rojo. Farmhouse daw iyon na ginawang rest house ng pamilya. Dahil minsan lang naman nila iyon mapuntahan. Hindi daw kami pwedeng mag-stay sa bahay ni Rojo kasi wala daw doon ang mga magulang niya. Ang sabi, nasa business trip, kaya doon kami didiretso sa rest house nila. Sapagkat malapit lang din iyon sa dinadaanan ng bus. Akala ko nga sasakay pa kami ng Roro. Mas gusto ko kasi sanang magbarko sapagkat nakahiligan ko ng tumingin-tingin ng magagandang bagay sa paligid, lalo na yung mga isla. Kumpara sa bus na ilang oras maninigas ang puwetan ko sa biyahe. Dagdag pa ang pawis at usok na malalanghap sa paligid. Pero hindi na ako nagreklamo. Kasi sagot naman pala ni Rojo ang gastos namin sa pamasahe. Back and forth pa. Kaya hindi na ako umangal. Hindi pa nga ako natatapos mag-almusal ay narinig kong tinatawag na ako ni Lito sa labas ng bahay. Napansin kong may dala siyang backpack na halos mas malaki pa sa kanya. Hindi tuloy maiwasang matawa ni nanay at tatay dahil para daw itong magkakamping sa bundok ng ilang linggo
at napakarami ng dinala. Kung hindi niya pa nga iyon tinanggal sa likuran ay hindi siya makakapasok sa bahay namin dahil sa laki ng kanyang bag. Niyaya ko siyang kumain pero tumanggi ito. Katatapos niya lang din daw sa kanila. Hindi ka ba ihahatid ng tatay mo? Tanong ko pa kay Lito. Hindi maaga kasi yung pumalaot. Bakit? Sasama ba sa atin ang tatay mo? Balik tanong pa ni Lito. Oo mas mabuti na rin iyon para may kasama tayo. Teka, nasaan nga pala si Buboy? Hindi ba siya dumiretso sa inyo? Tanong ko uli kay Lito. Hindi malamang doon na yung didiretso sa bahay ni Rojo. Alam niya naman daw papunta doon. Tsaka, alangan naman babiyahe pa siya papabalik dito para lang makisabay sa atin. Mas malapit na yung barangay nila papunta doon. Paliwanag naman ni Lito. Tumango na lang ako at nagpatuloy sa pag-aalmusal. Pagkatapos kong kumain ay hinatid na kami ni tatay papuntang sakayan ng bus. Sumakay kami ng tricycle para hindi kami matagalan sa paglalakad. Pagkarating nga namin sa sakayan ay sumampa na agad kami sa loob para hindi kami mapunta sa likurang bahagi ng bus. Nagbilin pa sa amin si tatay na lagi kami mag-iingat sa lahat ng oras at huwag na huwag magtitiwala sa ibang tao kapag hindi kakilala o kamag-anak ni Rojo. Sige Emong, alis na ako. Ingat kayo palagi ha. Paalam pa ni tatay bago umalis ang tricycle na sinasakyan niya. Opo tay, kayo din po, mag-iingat ni nanay. Sagot ko naman. Kumaway lang si tatay at umalis na sila noong kanyang sinasakyang tricycle. Naglabas muna ako ng candy at binigyan si Lito habang hinihintay namin na dumami ang pasahero ng bus. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagsidatingan na rin ang iba pang mga pasahero na patungo rin sa iba-ibang mga bayan. Mabilis na puno ang bus at di nagtagal, lumarga na ito. Marami kaming nakasabayang mga pasahero. Karamihan sa kanila may dalang bata, yung iba naman ay mga senior citizen. Dahil sa ilang oras din ang magiging biyahe namin, kaya nagpasya na muna akong umidlip. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi, gawa ng marami akong iniisip na bagay tungkol sa lugar na pupuntahan namin. Ito ang unang beses na makakapunta ako sa lugar nila Rojo, kaya medyo excited ako na makita ang lugar at mga tanawin na ibinibida ni Rojo, at gusto ko talagang mapuntahan din iyon. Mahilig kasi akong tumingin ng magagandang tanawin, lalo na yung sinasabi niyang Chocolate Hills, na isang mababang burol kung saan kakaiba raw ang kulay. Yung damo kasi noon ay nagiging kulay brown tuwing sumasapit ang tagtuyot, tapos yung hugis niya ay parang mga luha. Kaya binansagan ito ng karamihan na bunton ng tsokolate dahil sa hugis at kulay nito. Habang umaabante ang oras ay hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako. Pero habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, ay may nasilayan akong isang kakaibang nilalang sa panaginip ko. Hinahabol niya ako sa panaginip. Nasa kasulok-sulukan kami ng kakahuyan at medyo madilim ang paligid. Habang tumatakbo, ay nakikita ko ang itsura ng nilalang. Masyado itong nakakatakot at nakakabaliktad sikmura ang kanyang amoy. Mas lalo akong nagimbal nang ipakita sa akin ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Bigla itong humaba at gumapang na parang ahas. Sa sobrang takot ko ay nagpaikot-ikot ako sa kakahuyan. Lakad-takbo ang ginagawa ko hanggang sa makalabas ako ng gubat at mapadpad sa isang malawak na bukid. Sa gitna nito ay may napansin ako isang kubo. Agad akong tumakbo patungo roon at pumasok sa loob. Sinara ko kaagad ang pintuan at sumilip sa isang siwang. Nanlaki ang mga mata ko nang masilip kong papalapit na sa akin ang nilalang na may nakakatakot na itsura.
Napatras ako sa takot at naghanap ng mga bagay na maaari kong gamiting panlaban dito. May napansin akong isang maliit na itak na nakatarak sa mga panggatong sa kusina. Kinuha ko ito at hinawakang mabuti. Maya-maya pa ay nanginig ako sa takot nang biglang kumalampag ng malakas ang pintuan. Sa lakas nito ay halos mawasak ang pintuan na gawa lamang sa pinagdikit-dikit na kawayan at tabla ng nyug. Maya-maya pa ay biglang huminto ang kalampag ng nilalang. Napansin ko ang anino nito na umikot sa labas ng kubo. Pumuwesto ito sa likurang bahagi. Pagkatapos ay malakas na binalya ang dingding. Nasira agad ito dahil yari lamang iyon sa pinagtagpi-tagping mga sawali. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan nang pumasok ang nilalang at sa unang pagkakataon ay dito ko nakita ng malinaw ang kabuuan ng itsura nito. May mukha itong parang isang halimaw talaga. May matutulis na mga ngipin at mahabang tenga. Ang mga mata niya ay halos kasing pula rin ng mata ng aswang. Napakatangkad nito at kung susukatin ay mas mataas pa siya sa pintuan ng kubo. May mahaba itong mga braso at matatalas na mga kuko. Maitim ang balat na may magaspang na balahibo. Nang makalapit sa akin ang nilalang ay nanlamig na ako sa takot. Nang bigla niya akong puluputan gamit ang kanyang mahabang talong. Halos hindi ako makahinga sa sobrang higpit ng pagkakagapos niya sa akin. Mas mahigpit pa siya sa ahas kong makalingkis, tapos sobrang baho pa ng amoy noon. Hindi ako makagalaw at makasigaw dahil parang kakapusin na ako ng hininga. Habang lumilipas ang segundo, ay unti-unti na ako nangihina at napapapikit. Inisip kong katapusan ko na nang ibuka niya sa harapan ko ang pagkalaki-laki niyang bunganga upang kainin na ako. Pero sa mga huling sandali ng aking buhay ay nagdasal ako ng mataimtim at ang sumunod na nangyari ay nagising na lang ako na niyuyugyug ako ni Lito sa balikat at sinasabing dumating na raw kami sa lugar. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya at napagtanto kong panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Nagtaka din si Lito dahil kanina pa raw niya ako ginigising pero hindi ako magising kahit ano pang pagsigaw at pagyugyug ang ginagawa niya. Ano bang nangyayari sa iyo, Emong? Mukhang binabangungot ka yata eh. May napanaginipan ka bang nakakatakot? Tanong pa ni Lito. Ay, wala naman. Huwag mo na ako intindihin. Teka, nasaan na ba tayo? Tanong ko naman. Kakasabi ko lang eh, dumating na tayo. Tara na, ayun sila Roho tsaka si Buboy. Turo pa nito sa dalawa na nakatayo lamang sa labas ng bus. Pareho silang nakangiti sa akin habang nasa likuran nila ang isang malawak na bakuran na may malawak na farm sa loob. Agad kong dinampot ang dala kong bag at bumaba na kami ni Lito. Lumapit kami kina Buboy. Kinuha nila ang mga bag namin, saka naglakad na kaunti at narating na namin ang isang bahay. Anong oras ka dumating rito, Buboy? Narinig kong tanong ni Lito. Kani-kanina lang. Mabuti nga at nahanap agad namin ni Papang ang bahay na ito. Kung hindi lang sa binigay ni Roho na address, malamang naligaw na kami. Sagot pa ni Buboy. Ibig mong sabihin, hinatid ka ni Papang mo hanggang dito? Oo, may lakad din kasi siya. Kaya inihatid niya muna ako rito. Saka siya pupunta sa kabilang bayan. Ganun ba? Uy, teka pala. Roho, tayo lang bang apat ang nandito sa bahay na yan? Tanong pa ni Lito. Nako, hindi. May mga kasama din tayo. Busy lang sila, nagagapas ng damo sa likuran. Tara, tuloy kayo. Wika pa ni Roho, sabay binuksan ang double door na pinto ng bahay. Maganda ang bahay. Bumungad agad sa amin ang malawak nitong espasyo sa sala. Maayos na nakadisplay
ang mga gamit sa sala na puro mga antique. Mapapansin ang mga photo frame na nakapatong sa ibabaw ng misita at sa loob ng aparador na may dingding na salamin. Sa gilid ng sala ay may isang malaking piano na inaalikabok na dahil sa sobrang tagal na hindi nagagamit. May nakapatong na vase sa ibabaw nito na may lumang bugkos ng bulaklak ng gumamela. Nabubulok na ang halaman nito dahil mukhang matagal lang hindi napapalitan. Umakyat kami sa itaas upang doon ilagay ang mga gamit namin. Pagkaakyat namin ay bumungad sa aming apat ang nakahanay na mga kwarto sa magkabilang gilid. May iba't ibang kulay ito at disenyo. Hindi na ako nagulat sa itsura ng bahay nila dahil isang architect ang tatay ni Rojo. Kaya mahilig itong magdisenyo at sa makukulay na mga bagay. Meron itong double deck na kama at isang kama na pang family size. Malawak ang espasyo nito sa loob dahil wala masyadong kagamitan. Bukod sa isang aparador, ay meron lang itong dalawang ventilador na magkaiba ang size. Ang isa ay maliit tapos stand fan naman ang pangalawa. Yung sahig naman ay gawa sa tabla na may green floor mat. Sa sobrang tuwa ay napadive si Lito sa malaking kama kung saan malapit lang ito sa bintana. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakasampa sa ganito kalambot na kama. Yung kutsyon kasi ay hindi lang basta-basta kama, kundi elegante talaga. Pinagpatong iyon na dalawang kutsyon, kaya mararamdaman mo talaga ang lambot nito. At hindi rin madaling mapansin ang mga spring nito sa loob. Pakiramdam pa ni Lito ay para daw siyang nakahilata sa ibabaw ng mga ulap. Napakasarap daw sa pakiramdam. Ang bedsheet at unan ay kasing lambot din ng kama at napakabango pa ng amoy. Mukhang madalas itong linisin ng mga caretaker at hindi hinahayaang maalikabukan. "Dito ba tayo matutulog, Rojo?" tanong pa ni Lito. "Oo, dito nga. Mag-relax lang muna kayo. Maya-maya darating din dito si Manang Celia para ipagluto tayo." Sagot naman ni Rojo. Kaya mas lalong natuwa si Lito at nagtatalon pa ito sa kama na parang ignoranteng pulubi na ngayon lang nakahiga sa malambot na higaan. "Kung ganun, dito na rin pala ako matutulog. Mas gusto ko rito sa taas." Wika naman ni Buboy at umakyat na ito sa double deck na kama. "Uy, mag-iingat ka dyan, baka mahulog ka." Pag-aalala pa ni Rojo sa kaibigan habang siya ay tumatawa. "Hayaan mo siyang mahulog. Total malaki naman ang balakang niyan. Hindi yan masasaktan. Kapal-kapal lang taba niya eh." Biro naman ni Lito. "Hoy, anong pinagsasabi mo dyan ha?" Wika pa ni Buboy, sabay bato ng unan kay Lito. Gumanti rin si Mokong at nagbatuhan na sila ng unan. Hindi naman sila sinaway ni Rojo at tila natutuwa pa ito sa kulitan ng dalawang abnormal. Ako naman ay tahimik lang at naisipang dumungaw sa bintana. Hinawi ko ang asul na kurtina para sumagap ng hangin mula sa labas. Medyo kanina pa kasi ako nakakaramdam ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang may isang nilalang na lihim na nagmamasid. Ngunit hindi ko naman masabi kung ano. Parang may mabigat na enerhiya na nakapalibot sa bahay. Kagaya na lang ng pinapaniwalaan ng mga inchik na kung tawagin nila ay negatibong enerhiya. Pagsilip ko sa bintana ay bumungad sa akin ang malaking puno ng akasya. Nagulat ako dahil hindi ko man ito napansin noong pagkapasok namin sa compound. Habang tinititigan ko ang puno ay parang bumigat ang pakiramdam ko. Parang dito nanggagaling ang mabigat na enerhiya na kanina ko pang nararamdaman. Kakaiba ang punong ito sa mga karaniwang akasya. Malalaki man ang mga sanga at mayayabong ang mga dahon, ay mistula naman itong patay na walang kabuhay-buhay. Bahagyang nakausti ang mga ugat nito na may mga guhit-guhit pa sa katawan.
Yung estilo ng mga guhit ay parang sinadyang iukit ng kung sinong tao na nagtrip doon sa puno. May problema ba, Emong? Tanong pa sa akin ni Roho. Ah, wala naman. Huwag mo na lang akong pansinin. Bakit nga pala? Tanong ko pa sa kanya. Kanina ka pa kasi tahimik dyan. Tsaka, may bumabagabag ba sa isip mo ngayon? Usisa pa sa akin ni Roho. Matagal na bang nakatayo ang punong yan? Tanong ko pa, sabay turo sa kanya ng malaking puno ng akasya. Naku, oo. Hindi pa ako pinapanganak, andyan na daw yan eh. Ang totoo nga niyan, si Manang Celia raw mismo ang nagtanim niyan. Sinadya niya raw na itanim talaga sa tapat ng bahay para hindi gaanong pumasok ang init ng araw. Mainit kasi rito kapag summer season. Kaya nakakatulong talaga ang punong yan sa pagkontrol ng alinsangan ng panahon. Paliwanag pa ni Roho. Ibig mo bang sabihin, matagal lang naninilbihan sa inyo yung sinasabi mong Manang Celia? Gulat ko pang tanong. Oo, sa katunayan nga niyan, pamangkin niya si Erpat, kaya parang lola ko na rin siya. Noong maliit pa si tatay, ay si Manang Celia na raw ang nag-aalaga sa kanya. Ang sabi, napakahalaga daw ng punong yan dahil ito ang nagbibigay ng swerte sa pamilya namin. Salaysay pa ni Roho. Ganun ba? Napakaastig naman pala noon. Wika ko pa, sabay ngiti ng bahagya kay Roho. Kahit ang totoo, masama talaga ang pakiramdam ko sa bahay na iyon. Marahil ay mayroon itong madilim na nakaraan na inililihim ang pamilya ni Roho, kaya hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Oo nga eh. Uy, andito na pala si Manang Celia. Tara. Ayos, matitikman ko na uli ang mga paborito kong pagkain. Manang Celia! Kumusta na po kayo? Sigaw pa ni Roho sa matandang naglalakad papasok sa gate. May ilang metro din ang layo ng gate sa bahay, kaya tanaw na tanaw namin ang naturang matanda. Sa tansya ko ay humigit kumulang, nasa early 70s na ito. Pero base sa kilos niya, ay parang nasa 50 anyos pa lang. Maayos ang tindig at straight pang maglakad. Nakasuot ito ng asul na bestida na may dalang bayong na nakasabit sa kanyang kaliwang braso. Nakangiti ito sa amin habang kumakaway sa kanya si Roho. Bumaba na si Roho upang salubungin ang matanda. Pero nag-stay lang muna kaming tatlo sa loob ng silid. Habang naghihintay, ay tinitignan ko pa rin ang naturang puno. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay parang may kung ano akong nakita na isang itim na nilalang na nakasilip din sa mayabong na mga dahon. Diretsong nakatitig sa akin ang mapupula nitong mata at may manipis na usok na lumalabas sa mga dahon mula sa kinatutuntungan nito. Uy, kanina ka pa rin nakatulala ah. Narinig kong sabi ni Lito, sabay tinapik ako sa balikat, kaya nagulat ako. Ah, wala lang ito. Naaaliw lang akong pagmasdan ng puno. Ang laki-laki kasi. Sagot ko pa sa kanya. Pagkatingin ko uli sa puno ay wala na roon ang kaninang maitim na nilalang na nakita ko. Hinanap ko pa ito sa paligid ng puno pero hindi ko na nakita pa. Napansin ni Lito ang ginagawa ko, kaya napatingin din ito sa puno. Ano ba kasing tinitignan mo riyan? Naghahanap ka ba ng saging? Parang may hinahanap kang interesanting bagay ah. O baka naman may chicks ka nakita dyan. Biro pa ni Lito. Ano ka ba? Hindi no. Hindi ako tulad yun ni Buboy na mahilig na sa saging, mahilig pa sa babae. Inis na sagot ko pa. Uy, ba't nadamay naman ako dyan? Inaano ko ba kayo? Sabat naman ni Buboy. Haha, wala, binibiro lang kita eh. O paano, halika na, bumaba na raw tayo, sabi ni Roho. Sambit naman ni Lito sa akin at nauna na silang bumaba. Sumaglit pa akong tumingin sa puno bago sumunod pa pababa. Pagkababa ko ay nadatnan kong kumakain ng malagkit ang tatlo sa lamesa. Pasalubong daw iyon ni Manang Celia. Uy, Emong,
halika na rito, umupo ka na. Ito ang biko, gawa yan ni Manang Celia, kaya masarap yan. Pagmamayabang pa ni Rojo. Ah, okay, salamat. Umupo ako. Iniabot sa akin ni Buboy ang isang biko na nakabalot pa sa dahon ng saging. Kumagat ako nito at masarap nga ang lasa. Tamang-tama ang pagkakaluto nito, hindi malata, hindi rin masyadong matamis at mamantika. Wow, ang sarap naman nito Manang Celia. Isa ito sa pinakamasarap na bikong natikman ko. Papuri ko pa sa matandang caretaker. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Masarap magluto ng mga kakanin si Manang Celia. Saan pa ni Rojo? Salamat naman at nagustuhan niyo ang luto ko. Sige, kumain pa kayo riyan at magluluto muna ako ng pantanghalian natin. Maiwan ko na muna kayo ha. Nakangiting wika pa ni Manang Celia at umalis para magluto sa kusina. Kumain lang kami ng kumain hanggang sa maubos namin ang mga pasalubong na kakanin ni Manang Celia. May mga suman pa itong dala, kaya nilantakan din namin iyon. Sa sobrang busog ko nga ay parang nawala na ako ng gana na kumain ng pananghalian. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 16. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.